Ito po, sinagot na po ni Senador Escudero ang mga estudyante mula sa 24 Student Council nang galing sa iba't ibang colleges and universities sa bansa na nawagan siya ay mag-inhibit na dito sa gagawing trial dahil sa kanyang kadi-dribble, kadi-delay at hindi na ho siya kapanipaniwalang siya ay magiging neutral pa bilang Senador Judge. Yan po ang paniniwalang mga estudyante, kaya siya pinag-i-inhibit. Pero ang sagot po ni Escudero, eto, pakinggan po ninyo. Klaro ang kanilang gusto mangyari at hindi porkit hindi sumasang-ayon sa kanila o sumusunod sa kanila, hindi na patas. Being fair means applying the rule evenly to everyone regardless of who it is. Yan o. So yan o yung sagot ni Escudero. So hindi talaga. Pero kung interest at interest ang pinag-uusapan, ang interest ng 24 Student Council ay katotohanan at katarungan sa pera ng bayan, betrayal of public trust, graft and corruption at iba pa. Importante yun. Yan din ang gusto ng mamamayang Pilipino sa buong mundo. Kasama na dyan ang mga DDS kasi naghahanap din ng kaliwanagan yan. Although pinagtatakpan nila. Kasi kung si Sara hindi bibigyan ng pagkakataon, ibig sabihin yung kanyang karapatan na ihayag ang kanyang side, hindi maririnig. Kaya kahit yung mga DDS, kunwari lang yung mga yan, ayaw ng trial, gusto rin nilang madinig kung anong kaso ito at kung anong paano ididepensa ng mga abogado at ni Sara Duterte. Katunayan, ulit-ulit nang sinabi ni Sara Duterte sa kanyang mga interview sa abroad at dito sa Pilipinas, nakahanda na siya. Doon niya ipapaliwanag ang kanyang panig tungkol dito sa betrayal of public trust. Pero dahil ayaw ni Escudero mag-trial ngayon, mula nung matanggap nila ang Article of Impeachment in February 5, mag-aanim na buwan na, magkakalahating taon na pagdating ng August 5. Malapit na ho yung August 5. Saktong 6 months na nag-dribble, dinelay ang kaso. Kaya pinag-i-inhibit siya. Pero sabi niya, interest lang daw nitong mga kabataan ito dahil sila ay gustong para nagmamadali matanggal si Sara. Hindi naman ho, ang usapin dito yung tanggal kaagad Ang usapin dito, mailatag ang ebidensya at testigo at ma-counter, maiharap din ng Defense Council ang kailang ebidensya at testigo kontra dun sa prosecutors. Trial nga ang kailangan Iba pang issue at kailang matagal pa yung pagde-decide nila kung conviction or acquittal. Yung trial muna, yun ang kailangan. Katarungan, katotohanan ang gusto ng kabataan at ng mga Pilipino. Pero matigas talaga ang ulo ni Escudero. Yung dating ng kanyang paliwanag talaga, hindi siya wala siyang pakialam sa taong bayan. Wala siyang pakialam sa mga paniniwala, perception at opinion ng iba. Ang kanyang paniniwala, tama ang kanyang ginagawa. Hindi daw sila dapat madaliin. Hindi naman kayo minamadali. 6 na buwan na nga Nasa na yung kaagad-agad? Forthwith na sinasabi, under 1987 Constitution, wala yun kay Escudero. Until now, hindi alam ni Escudero kung saan daw nakasulat na sila'y dapat madaliin. Just imagine. Kaya sabi nga ng ibang mga abogado, Escudero, bumalik ka sa law school. Mag-aral ka ulit. Kasi ang karapatan ng mamamayan, ang kapangyarihan ng mamamayan, hindi mo yata alam. Ano yung kapangyarihan yon? Yung katotohanan ay ilabas. Katarungan ay maramdaman tungkol sa pera at kapangyarihan. Kapangyarihan at pera ang nakasalalay. Kaya betrayal of public trust, graft and corruption, tangkang pagpatay sa ating Pangulo, mga volume ng pera na nakadeposito sa bangko, panunuhol ng pera sa mga opisyalis ng Department of Education, nawawala at naubos na perang 612 million pesos sa Confidential at Intelligence Fund. Yan ang hinahanap ang katotohanan para lumabas ang katarungan. Tapos sasabihin mo, walang nag-uutos, hindi mo alam kung saan nakasulat, ang kaagad-agad at sila'y mamadaliin. Saan nakakita ng ganyang katwiran? Grabe. Any comment, reaction? Malaya po kayo. Maging issue lang, mag-control sa emosyon para hindi maging personal. Ang akin naman dito ay puro opinion lang. Opinion, interpretation at analysis sa mga ginagawa. Wala naman akong pakialam kahit na sino. Ulitin ko, walang pwedeng mag-control sa aking ginagawa. Nasa gobyerno o nasa pribadong sektor o kahit sinong politiko, hindi ako pwedeng kontrolin at pakialaman. Gagawin ko yung aking dapat gawin sa aking panindigan at paniniwala na naaayon sa aking karapatan, iparating sa inyo, sa mamamayang Pilipinong naniniwala sa akin at sa aking mga channel na itong totoo ang ating pinaninindigan. Wala akong ibang interest, wala ako sa gobyerno, wala ako sa oposisyon, wala kahit kanino. Independent ang ating observation at opinion.
Yung ayaw maniwala, bahala kayo, may sarili kayong paniniwala. Okay? Please like, share, at saka subscribe kung hindi pa dito sa MA Pinoy TV. At pakisama na rin yung aking isa pang channel, Mike Abe Opinions. Naku, yan na naman, umuulan talaga. Tuloy-tuloy ang pag-ulan. Sunod na ating pag-usapan na ito pong, pangalawang araw na ang galaw ng ating Pangulo sa Amerika. Mukhang positibo. Maganda po ang feedback. Maganda at napakainit ng pagtanggap ng US government, US authority, lead by si President Donald Trump, Secretary of State Rubio, at Defense Secretary or Pentagon, yung Defense Secretary na si Pete Hegseth ay mukhang maayos ang resepsyon. Sa mga economic manager ng Pilipinas, Defense Secretary Ivo Teodoro, at yung delegado mismo ng ating Pangulong sumunod doon kasi nauna doon yung mga economic manager. Ang feedback po natin ay mukhang maganda ang resepsyon, mainit ang pagtanggap, kaya hopefully ay magkakaroon ng matinding bunga ito tungkol sa internal, external security, issue sa West Philippine Sea, modernization, kasing tigas na bakal na relasyon mananatili ng Pilipinas at ang Amerika, tungkol sa ekonomiya, at tungkol po sa issue ng 20% taripa na ipinataw ng Amerika sa atin, baka humabawasan niya. At marami pang iba. Kaya maswerte ang mga Pilipinong nasa Amerika. Kayo po ay susuportahan ng gobyernong ito. Kaya nga nandiyan ang ating Pangulo at naniniwala ang ating pamahalaan dito sa invitation ito ni President Donald Trump na makipagkita, working visit o state visit sa Washington DC, isang positibo. Dahil tayo ang inuna sa lahat ng mga presidente dito sa ASEAN region. Ang ating Pangulong Marcos ang unang inimbitahan ni President Donald Trump. Kaya doon pa lang panalo na. Yung iba hindi pa ho naimbitahan. Kaya sinamantala na rin pagkakataon. Napuntahan doon kahit na masama ang panahon sa Pilipinas, may pinaghahanda ang SONA, pero isiningit ng Pangulo ang 3 days na ngayon ay nasa pangalawang araw na mula na dumating kahapon diyan po sa Estados Unidos. At tatagal yan hanggang 23 pabalik na dito sa Pilipinas. Pagdasal natin ng tagumpay. Yung mga hindi nakakaintindi at bumabatikos pa rin kasi nga sila po ay destabilizer na grupo. Yung mga nanggugulo, nang aagaw sa ating bansa, kahit nakitang-kita nila, nagbubulag-bulagan sila. Kahit naririnig nila, nagbibingi-bingihan sila. Sarado ang kanilang mga isip, mababaw ang kanilang kaligayahan. Huwag na natin pilitin kung ayaw nila. Idinidescribe ko lang sa inyo yung mga ayaw at patuloy na naninira. Yan ang kanilang kalagayan. Ang aking description ganon. Nagbubulag-bulagan, nagbibingi-bingihan kasi destabilizer ang kanilang galaw. Panggugulo, pangaagaw sa kapangyarihan ng mamamayang Pilipino sa pagrespeto kung sino ang elected president. Ayun yun. Okay? So, ingat lang po tayo. Masama ang panahon at mukhang tatagal pa ito. Pero hindi naman ito bago sa atin. Talaga itong ganitong mga panahon ay maulan, mabaha sa bansa. Ingat na lang po tayo. Please like and share. At subscribe kung hindi pa.